Night ay nasa 1 John chapter 5. Now ito mga kapatid ay it's a very timely topic. Napakaganda ng topic na ito mga kapatid ko. Now, the main topic can be found in the book of 1 John 5 verses 4 to 5. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. So mga kapatid, that is a very strong word. Na kung tayo ay anak ng Diyos mga kapatid, walang anuman ang makakatalo sa iyo. Because sinasabi ng Bible atin na kapag ikaw, kung ang sino man ay ipinanganak, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang ikinapagtatagumpay ng dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Now, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ito lagi ang sinasabi ko sa inyo, that when we pray, it is important mga kapatid na nasasabi natin kay Satanas, because the devil is going to always attack. The devil is going to always attack you, atine, that you are that we are weak, we are a loser, we cannot, wala nang pag-asa, wala nang magagawa, walang mangyayari kahit manalangin ka. That is what the devil is going to do. Ang ginagawa ng diablo, he is going to deceive you. He cannot defeat you. Kasi sinasabi ng Bible we are more than a conqueror. If God is for us, who can be against us? Greater are the forces that are for us than the forces that are against us. Laging sinasabi ng Panginoon yan. Huwag kang matakot. I am with you. Even though you walk through the valley of the shadows of death, hindi dapat tayo matakot. Ang daming sinasabi ng Panginoon. So kung ang sino man mga kapatid ay ipinanganak ng Diyos, ay dumadaig sa sanlibutan. Now, verses 1 to 5. Faith that overcomes. Ano ba yung faith? Paano tayo magtatagumpay? Ang tunay na naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos ay yung mga ipinanganak na muli. Now may mga religions, and it's funny, pag nakausap mo yung mga Muslim, they're very strong. And we believe in Jesus more than you. We believe in Jesus more than you. Hello? It's not just belief. God doesn't want you to just believe that there is a name, Jesus, but you don't obey. You don't do His commands. You don't have faith in Him. Iba yung kilala mo lang sa pangalan, pero iba pa rin yung meron kang pananalig at meron kang pananampalataya sa Diyos. Merong naniniwala ka that Jesus is the Messiah. Kaya mahalaga mga kapatid na tayo ay may paniniwala, meron tayong pananampalataya. Pananampalatayang tagumpay. Ano yung sabihin natin For example, parang isang cellphone na may signal. Kung disconnected, walang linya, diba? Pagka naka-disconnect ka, wala kang signal, wala kang line. Pero once na na-reconnect, kapag naibalik yung connections, kapag nagkaroon ka ulit ng signal, you can speak. Pwede kang makipag-usap. Yung pananampalataya atin that is the signal. That is the internet connections that will resume your communication line with God. Yun yung pananampalataya. Ito ang connection natin sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Kaya pag nananalangin ka, importante natin na I learned this many times. And Pastora keeps telling us, when you pray,
Speak. Speak. Faith must be spoken. Yung pananampalataya, yung iyong pinaniniwalaan must be spoken. The Bible tells us, when Jesus was speaking to His disciples, ang sabi niya sa kanyang mga disciples, whoever amongst you believe that this mountain can go to the sea, whoever shall say to the mountain, for the mountain to go to the sea, and who shall say to the sea, for that sea to go to the mountain, in that verse alone, there were 3 says. Kaya importante mga kapatid that we are always hearing and hearing. We always go to church. We always listen to Bible study. Because we are planting the seeds. Dinidiligan mo yung halaman mo Atine. And the Bible tells us, Sister Mirna, that out of the abundance of the heart, mouth speaketh. Yung laman ng puso mo, kung anong nilalaman ng damdamin mo, yan ang sasabihin mo. Kaya ang isang Kristiyanong babat sa salita ng Diyos, every time na may dumarating na malalaking problema, that Christian will say, I believe in God. I trust you, Lord. Lord, yes, this fails. Panginoon, yes, nabigo ako dito, but I still believe in you because you said in your word, all things work together for good to those who love the Lord. The God who started the good works in me will be faithful and able to the finish. Yun ang kagandahan mga kapatid, na meron tayong pananampalataya. Na hindi ka nadadala doon sa mga kaunting kabiguan. Hindi ka nadadala sa kaunting mga pagbagsak at mga kaunting suliranin ng buhay. You believe, you trust in the Lord. Even though you don't understand, you don't see, but you still believe in God. That is the faith that overcomes. Verses 2 to 3. Ito yung pagkakaiba ng mga Muslims, mga kapatid. The Muslim will always say they believe in Jesus, but that kind of belief is just only words. You can say you believe in Buddha, you believe in Confucius because you know them, because maybe you've read their books. But ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay yung mga sumusunod sa kanyang mga utos. Yes, you believe, pero iba yung belief sa pag-obey. There are many Christians who believe in God, but they don't obey God. Amen ba? Kagaya ng isang anak na mahal ang kanyang magulang, hindi sapilitan ang pagsunod, kundi kusang loob. Amen ba mga kapatid? Ganon din tayo. Kapag mahal natin ang Panginoong Hesus, hindi mabigat ang pagsunod sa kanyang mga salita. Hindi mabigat, hindi kabigatan. Dahil ang pag-ibig ang nagbibigay ng joy kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon at gusto mo ang pagsunod sa Panginoon, nagiging kaligayahan. Yung pag-ibig mo sa Panginoon, yung pag-ibig mo sa magulang mo, Atine, for example, nagpapadala ka sa Tito Efren, sa Auntie Lita, yung pag-ibig mo sa kanila, yun ang nagbibigay ng kaligayahan sa iyo, kahit may sakripisyo. Di ba, minsan, naku, parang marami akong babayaran ngayon, pero sige, mahal ko sila May sacrifice, minsan mabigat, but because of love, yung love na yon ang nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Nagiging masaya ka tuloy. Amen ba mga kapatid? At pag masaya ang parents mo, masaya ka. Ganyan din ang ating pagmamahal sa Panginoon. Verses 6 to 12, ang patotoo ng Espiritu ng tubig, yung water baptism, at ng dugo, yung krus, ay nagpapatunay kay Kristo. At as you know, I'm a professional attorney. In many cases, sa court, pagdami ng testigo, pagganda.
Pag marami kang witness, nakita ko talaga sila. Oh yes, totoo yan. Oh yes, totoo yan. Oh, ito talaga nangyari yan. The more people who are witnessing and saying things in your favor, paglakas ng kaso mo. Ganon din itong sinasabi ni Brother John. Sa ating pananampalataya, may 3 witnesses. The Holy Spirit, the baptism, and the cross. May assurance tayo na may eternal life tayo dahil may patotoo ang Diyos mismo sa puso natin. Kaya mahalaga din na ako naniniwala, mas gusto ko talaga na babaptize. Bagamat may mga ibang baka, sabagay, iba yan naman yung minor doctrines lang. For me, this is for me. Pero mahalaga pa rin na meron kang water baptism. Kaya I think Pastor Jay would love to, we will plan to have our water baptism if time and place permits. Mahalaga sa tao ang may baptismo. Nagpapabaptize. Dahil yan ay isang patotoo sa Panginoon na ikaw talaga ay anak ng Diyos. May Holy Spirit ka na, may cross ka pa, may water baptism ka. Kompleto Ricardos ka. Kanina nagluto ako at ng pansit kasi may bisita kami. Sabi ko si Marita, kailangan ko ng bawang, sibuyas, kailangan ko nito, toyo, kailangan ko nito, kailangan ko nito, kailangan ko nito, kailangan ko nito. Dapat lahat na may Ricardo. Pag kumpleto ang Ricardo mo, Sister Edith, masarap ang labas ng putahe. Amen ba mga kapatid? Ganon din ang ating eternal life. Mas maganda, maraming nagpapatotoo. Amen? Verses 14 to 15, kung hihingi tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya wag kang hihingi, Sister Feli, na sana mamatay na ang kapitbahay mo. Ha? Pastor, pwede po bang ipag-pray natin? Ano ipag-pray natin? Kasi po, yung kaibigan ko yun, lagi po akong inaasar, lagi po akong inaapi. Pwede po bang ipatuklaw natin sa ahas? Kapatid, hindi pwede. Kailangan ang panalangin mo, Sister Cecil, ay laging ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba sinabi ni Jesus yan, mahalin mo ang iyong mga kaaway, bakit mo ipapatuklaw? Bakit mo ipananalangin na bumuka ang lupa at tamaan ng kidlat? Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Hindi ka didinggin ng Panginoon. Ngunit, kapag ang isang anak ng Diyos ay humihingi ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya pag nananalangin ka, dapat may confidence. Kahapon, Sister Edith, itong aking child, sobrang nagkaroon ako sa ate-ate ng meron akong reflux. Alam mo yung parang kami acid. Sakit. Sobrang sabi ko, Panginoon, ano po itong naramdaman ko? Talagang ako may reflux. Alam mo, Sister Ne, in-apply ko, Sister Edith, pinag-pray ko yan ini-apply ko yung aking itinuturo sa church. Sabi ko, ikaw reflux, I command you to come out of my body. This body doesn't belong to you. I am God's property. I command you in the name of Jesus, you reflux, you pain, come out of my body. I'm inviting the Jehovah Rapha, the greatest physician, my greatest doctor, to heal me. In the name of Jesus. Amen. Alam mo, maya atin sa loob, siguro mga 3 oras akong hindi makatulog. Kasi natutulog lagi ako 10 o'clock kasi nagigising ako ng 5. Alam mo, maya nakatulog na ako. Wala na akong sakit. Sabi ko, Panginoon, wala na akong reflux. Alam mo yung pakiramdam parang wala nangyari? Oh my God. Kaya sabi ko mga kapatid, pag mananalangin kayo, Sister Priscilla Irabon, pray with confidence. Pag humingi ka sa Diyos, para kang humihingi sa tatay mong bilyonaryo. Hindi ka basta-basta i-denied sa iyong mga request. Bakit? That's my dad. May access ka. Amen. Pwede kang dumiretso pang mga kapatid. Kaya ang isang panalangin is not a wishful thinking.
Hindi yung parang sana naman, sana all, sana. No. When you pray, Atine, Jesus gave us a pattern. Jesus gave us a pattern. Sabi ni Jesus, when you pray, believe. So Atine, the believing should happen at the time of prayer. Not after. Because Jesus gave us a timeline. Sabi ng Panginoon, kapag nananalangin kayo, isipin mo, paniwalaan mo, habang nananalangin ka, na yung hinihingi mo ay tinanggap mo. Ask me anything in my name, and I will do it. Kaya dapat ang isang panalangin mo always ends with, in the name of Jesus. I ask all these things sa pangalan ni Jesus. And when you pray, stay confident. Nangyayari na sa isipan mo. Wala ka ng sakit. Wala ka ng sakit sa balikat, Sister Edith. Wala na akong sakit, Sof. Talagang magaling na ako, pinagaling na ako ng Panginoon. Wag mo na. Tama na yung, alam mo, nagpray na. May mga ganun eh. Kanina may nakusap ako eh. Pastor pa man din sa ng ibang church. Sabi niya, attorney, alam mo, nagpray naman ako sa Lord. Pastor to ha. Ibang church. Pastor. Sabi niya, attorney, nagpray naman ako pero tao lang tayo eh. Tao lang. Ano ba naman? Anong klase? Anong tinuturo mo sa membro mo? Ang itinuturo mo sa membro mo, magpe-pray pero tao lang. Eh, hindi ganyan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Jesus gave us a model. When you pray, believe that you have received. Sabi ng Book of Romans, call things which are not as if they were. And God the Father, Atene, is the first, was the very first who made that, call things which are not as if they were. Siya muna ang unang gumawa nun eh. In Genesis chapter 1 verse 2, the entire universe was dark and void. Madilim, magulo, ungkag, walang laman, formless. Pero sinabi ba ng Panginoon na, ay, ang dilim, ay, ang baho, ay, ang gulo, ay, walang kaayusan? No. When God the Father saw that the entire universe was formless, void, dark, anong sabi ng Panginoon? Let there be light. Kaya pag may nakikita kang masakit, wala, kulang, problema, that's the time for you to trigger the motion. Call the angels. Kapag wala kang pera at pupuna ng aking Diyos ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa kayamanan at kaluwalhatian ng aking Panginoong Jesus. But my God shall supply all my needs. God will open the treasuries of heaven and He will pour out a blessing. And He will send it to me that there will be no room enough to contain. And I shall be called a blessed nations of the world. My family, my children will be mighty in the land. Ang aking mga anak ay magiging malalaking tao sa lupa. When you say this, you see, sabi atin ng Panginoon, God's word will not return void. Hindi babalik ang mga salita ng Diyos na hindi gumagawa ng ayon sa kanya, ng ayon sa iyong ipinag-utos. Kaya when you say that I can do all things through Christ who strengthens at me, you are saying the words of God. And when the angel hears the words of God are spoken, they start to work. They start to work. Kaya pagkasabi ko niyan, magaling na ako. Angels, start to work. In the name of Jesus, start to work. Bring the healing to me. Bring all the wealth to me. Bring all the blessings to me. Dalhin niyo lahat ng kayamanan ng daigdig sa akin. Dalhin niyo sa aking lukbutan. Mga kapatid, when you pray, believe, and you shall receive. Mga kapatid, pag natutunan niyo yan, lahat dito nandito sa Italy na ito, mga kapatid, magiging multi-millionaire kayo, mga kapatid. Palakpakan natin ng Lord. Hindi tayo maghihirap, atin eh.
Walang sinabing mahirap na anak ng Diyos. Because the book of John chapter 10 verse 10 says, I came to give you life more abundantly. Hindi yung sana all. Sana bekenemen. Amen ba? Di ba yung tinuturo ko sa inyo? Yung si aking kasama rito sa bahay, sa Marieta, bakit naman itong ating bakit yung mga basahan natin dito? Lagi nakabuyang-yang dito. Kapatid, tago mo. Alam mo yung mga basahang maliliit, nakasampay doon lagi sa mga gripo. Pang mahihirap yan, kapatid. Yan mga basahan na ganyan, pinatutuyo, nakatago, hindi laging basa. Yung mga Colgate, wag laging pinipisa ng pinipisa. Bumili na kayo ng bago. Yung mga sabon, nilalagyan ng tubig. Bakit lalagyan ng tubig? Para po dumami. Ay naku, ayoko ng malabnaw na tubig. Gusto ko pag piniga ko yung aking hand wash, maayos ang tulo ng hand wash. Mabango. Bakit? Anak tayo ng katas-taasan Diyos. At ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay, ano sabi ng Biblia atin eh? Isang malaking karangalan ng Diyos ang ibigay sa kanyang mga anak ang mabuting buhay. Diba atin eh? Tayo mga magulang, Pastora Erlinda, tayo mga magulang, isang malaking karangalan ng isang magulang bilang tayo na maibigay sa ating mga anak ang maayos at maganda, marangal na buhay. Hindi, walang magulang na nasa tamang kaisipan ang mag-iisip na sana yung anak ko maghirap. Gustong-gusto ko yung anak ko maging maralita, no. Gustong-gusto ko yung anak ko maging purita, no. Amen ba atin eh? Di ba, gusto mo kay Eunice? Naku, anak, alam mo, nakikita ko ang magagandang bagay na ginagawa sa iyo. At anak, ang gusto ko sa iyo, anak, ang gusto ko sa inyo mga anak ko, makarating kayo sa iba't ibang panig ng daigdig at ipagmalaki ninyo, taas noo kahit kanino, na kayo ay mga anak at pinagpala ng Diyos. Yun ang laging isipan, yun ang laging plano at mithiin ng isang magulang na mabuting magulang sa kanyang mga anak. Ganyan din tayo mga kapatid. God is waiting for you. You see, every time you pray, Sister Alice, every time you pray, God the Father is waiting. You have to ask big. 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 Amen. Lord, sana po makakain po kami ng 3 times a day. 3 times a day lang? Yun lang? Lord, sana po pambayad sa rent. Yun lang. Ang baba naman ang hinihingi mo. Hello? Ang daddy mo si Lucio Tan, ang daddy mo si Henry C. Ba't kayo hihingi ng pambayad lang? Ba't kayo hihingi ng makaraos lang? No! Diba? Hihingi ka ng sobra, Panginoon. Gawin mo akong daluyan ng iyong mga pagpapala. Panginoon, gamitin mo akong flag carrier. Panginoon, gamitin mo akong model ng iyong kasaganaan. Panginoon, gawin mo akong model ng iyong pabor. Make me a model. Make me a flag carrier. Alam mo yung flag carrier? Kaya naman pag sinabing Philippine Airlines. Philippine Airlines is the flag carrier of the entire Philippines. Kaya pag nakikita mo, pagdating mo ng Pilipinas, Sister MJ, mabuhay. Philippine Airlines. Di ba? Kaya ang luto nila, puro mga adobo, mga sinangag. Amen ba? Yan ang Philippine Airlines. Pero pag ikaw ay ginawa ng Panginoong model ng kanyang pabor, Panginoon, pagpalain mo ako. Para maging pagpapala din ako sa gawain mo, Panginoon. Maging pagpapala ako sa ibang mga taong nang humihingi rin ng pagpapala sa iyo. Naku kapatid, sinasabi ko sa iyo. Gustong-gusto ng Panginoon yan. Kaya lang ang mga tao, ang hingi, kakunti. Kaya, sabi ng Panginoon, ask, and it shall be given. If you ask a little, you get a little. Diba? But if you ask big, natatandaan mo ate, Sister Florium, the story of the prodigal son. The story of the prodigal son, makikita mo natin yung disparity nila. Yung anak, sabi niya, Dad, yung kapatid ko na yan. Nilustay na ang pera mo, nagpakawalang hiya. Inubos niya ang lahat ng pera mo.
Nilustay lahat ang pera mo. Pero nung bumalik ka, ipinagpatay mo na mga hayop. Talagang ibinalik mo pa sa kanya yung kanyang ring of honor. Binalagay mo, dinamitan mo, pinaliguan mo. Ibinalik mo, nagparty ka pa. Samantalang ako, ang tagal na kitang kasama ni isang payat na kambing. Di mo ako pinagpatay. Para sa akin mga kaibigan. Di ba sabi ng tatay niya, ano ka pa naman? Hindi ka naman humingi. Hindi sana, hindi lang payat na kambing, bigay ko sa'yo. Baka gusto mo yung pinatabang guya ko pa, bigay ko sa'yo. The problem with the eldest son, he did not ask his father. Hindi siya humingi. And when you don't ask, ang mahirap kasi sa nagbibigay atin eh. Minsan nakakatakot din magbigay eh. Kasi mamaya, pag binigyan mo, sisisihin ka pa. Oh, kaya ang Diyos naghihintay. Kailangan mo ba? Oh, papapansin mo ang Panginoon, Sister Gloria. The woman who was bleeding for 12 years, Bartimaeus, yung mga taong bulag, tatanungin ni Jesus, anong gusto niyo? What do you want me to do to you? Jesus knew. Alam na Jesus, bulag siya. Di ba? Kasi yung namamalimos, si Peter, saka si John, sabi nung namamalimos, pengi, palimos po. Baka yun ang gusto niya. Oh, kaya si Jesus nagtatanong, what do you want me to do to you? Jesus is asking you now, what is it? Ano ang gusto mong gawin sa iyo? If you're going to ask, if you will have a heart-to-heart talk with Jesus now, ano ang gusto mo hingin mo sa Kanya? Panginoon, bigay mo naman to sa akin. Panginoon, ito ang gusto ko. Panginoon, gusto ko po ito. Yan. Yan ako. Siguro si Sister Eunice, pag nagsabi kay mami niya at kay Daddy Dick niya, Dad, gusto ko nito eh. Di ba? Hindi magdadalawang salita si Sister Eunice. Bakit? Kahit sa bunganga ng buaya, hahanapin niya ni mami ni at ni Daddy Dick upang ibigay sa kanyang anak na yung kanyang hinihingi. Ganon tayo mga kapatid. Yun lagi ang isipin mo. Isang malaking karangalan sa Diyos ang ibigay niya sa kanyang mga anak ang mabuting buhay, masaganang buhay. Wala kang makikita sa Bible na gusto ng Diyos na maghirap ang tao. Wala. Makikita mo minsan, umuupo nga ang mga tao, di ba? Minsan uupo ang mga tao. Sumusunod kay Jesus, 5,000 people, 10,000, 15,000. Upo kayo. Pagtingin ni Jesus, naawa siya. Sabi ng mga disciples, Lord, pauwi mo na sila. Wala tayong pambili. Hello. 5 maliliit na dilis lang at maliit na cupcake lang dala natin. 2 cupcake at saka 5 maliliit na mga tilapia. Gasino na yun para sa karamihan ng taong ito. Ang sabi ni Jesus, no, let them see. Lahat ng disciple lumapit sa Kanya. Lord, ano ka ba? Ba't pinaupo mo pa sila? Pauwiin mo na. Para wala na tayong obligasyon. Pero sabi ni Jesus, no, what do we have? Jesus multiplied. Pinakain niya lahat ng tao. Maawain ang Panginoon. Naalala mo minsan nag-alakad si Jesus, may nakasalubong siyang patay, di ba, Tine? Sabi sino yan? Patay na po ito, ilibig na namin. Kanang may epal dyan. Sabi siya, no, baba mo yan. Sabi, baba, anong gagawin niyo? Baba, basta baba mo. Pinuha niya yung bata. Palibing na sila eh. Maawain ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo. Pag nakilala mo ang totoong katangian ng Panginoon, wala kang hihingin sa Diyos na hindi kayang ibigay. Walang nawawala sa Diyos eh. Humihingi ka ng bisa, humihingi ka ng mabait at magandang amo, mataas magpasweldo, nothing is impossible with God. Ano ang sabi ng Biblia? To men, these are impossible, but with God, all things that are impossible are possible with God. Amen ba? Sabi ng Panginoon kay Sarah, is there anything too difficult for me? Meron pa mga bagay na mahirap sa akin? Wala po. Wala pala eh. Humingi ka na. Amen ba? Si Joshua, pinatigil niya ang araw ng 3 araw ha. Yung araw na nasumisikat, bumababa, nagsa-sunset, magsa-sunrise, pinatigil ni Joshua, Panginoon, patigilin mo yung araw na yan. Pag bumaba yan, talo na kami. Mahirap to. Kasi lalabanan ko ang batas ng kalikasan, but because of what you ask, I will do it. Ini-stop ng Panginoon. Wala na silang mapupuntahan.
sukod na sila, mahuhuli na sila ng mga Egypto. Panginoon, mapapatay na po kayo, mahuhuli na po kayo ng mga Egyptians. Panginoon, ano pong gagawin namin? Panginoon, open the Red Sea. God opened the Red Sea. In fact, si Samson natin gutom na gutom siya. Di ba ginamit niya yung panga ng donkey para patayin yung mga 1,000 Palisteo? Sabi ni Samson, Panginoon, gutom na ako. Oo na ako. Mamamatay na ako sa gutom. Wala namang mainom dito sa disyerto. Panginoon, painumin mo naman ako. Alam mo, ginawa na pa natin Nagpalabas ang Panginoon ng tubig doon sa bungo ng donkey. Parang gripo. Is there anything too difficult for God? You have to pray with confidence. When you pray, Panginoon, I ask you this. Kapag nag-pray ka, talagang sincere. Talagang mataimtim na panalangin. Huwag kang mananalangin ng Panginoon. No, pray as if talagang you need it. Parang si Sister Eunice, Mami, nakakita ko talagang magandang phone. Talagang naglalaway ako. Ano ba yan? Mura lang, ma'am. 80,000 lang. Ha? 80,000? O sige, magpapadala kami mamaya. Diba? Wala kang hihingin sa Diyos na makakapagpasurpresa, na makakabigla sa Diyos. Hindi mabibigla ang Panginoon. Kaya huwag kang hihingi ng maliit na bahay. Humingi ka ng malaking bahay. Panginoon, hihingi ako ng 500 square meters, 1,000 square meters with pool, front yard and backyard. Panginoon, hihingi ako ng kotse. Huwag kang humingi ng kotseng kakarag-karag. Amen pa. Humingi ka ng kotse na, Panginoon. Yung kotse na may pagmamalaki. Yung pag sumakay ka, paglabas mo, presko. The same as when you enter the car and when you get out of the car, ang ganda ng pakiramdam. Presko. Hindi yung pagpasok mo, nakaligo ka. Paglabas mo sa kotse, para kang galing sa kuweba. Di ba mga kapatid? Si Edith. Kaya, it's confident asking in line with God's will. So, lagi kang nananalangin. Pag nakita mo yung kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, mauunawaan niyo itong sinasabi ko. Last but not the least, verses 18 to 20, ang ipinanganak ng Diyos ay iniingatan niya at hindi pinaghaharian ng kasalanan. Hindi ibig sabihin, hindi tayo o perpekto tayo, pero kapag tayo ay laging nananalangin, nagbabasa, nagkakasalaman tayo, nagkakamali, pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Makakabalik ka ulit. At huwag niyong isipin, nagkamali ako kahapon, ako, sama-sama ako na. Ganun talaga, nadadapa. Pero huwag kang manatili sa pagkadapa, kapatid. Bumangon ka. Sabi ni Jesus, come back. Halik kayo. Mga nabibigat ang lubha, halik kayo. Bibigyan ko kayo ng kapahinga. Amen? So, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Tandaan mo na sa iyong pananalig, madadapa, mabubunggo tayo, manghihina tayo. Pero lagi ka lang bumalik sa Panginoon, ang hihina po ako. Kaya, ang isang maganda mga kapatid na maging ugali natin, maging habit nyo, ang pagbabasa ng Biblia. Ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord, and back to you, Ate Ne. God bless you mga kapatid ko, pagpalain kayo ng Panginoon.